presence of Jehovah. Amen. Bago po tayo magsimula sa ating gawain, in and out of situations that tug of war at me. All day long I struggle for the answers that I need, but then I come into His presence. All my questions become clear, and for a sacred moment, no doubt can interfere in the presence of Jehovah, God Almighty, Prince of Peace, and troubles vanish, and hearts are mended in the presence of the King. Through His love the Lord provided a place for us to rest, a place to find the answers in hours of distress. Now there is never any reason to give up in despair. Just look away and breathe His name. He will come and meet you there. Oh, in the presence. Let us stand as we sing this chorus. Of Jehovah, God
the presence, all of the King. Amen. Tayo po yung mga manalangin. Hallelujah. Dakila namin Diyos na makapangyarihan sa lahat. Minsan ba kami po yung nagpapasalamat, Lord, na kami po itinako nyo minsan pa sa inyong bahay-sambahan sa gabing ito. Tunay nga po, Lord, na ito po isang dakilang pribilehiyo, Lord, na kami po ay makapaglingkod minsan pa sa inyo, makapagpuri, makapagpasalamat sa inyong dakilang pangalan dahil kayo po ay karapat-dapat, Lord, na papurihan sa aming buhay, Lord Jesus. Tulad nga po ng hallelujah, Lord, aming inawit, Lord, sa inyong presensya. Hallelujah ay kami, hallelujah, dumadako, Lord Jesus, sa gabing ito, Lord Jesus, dahil sa inyong presensya, Lord, ay walang anumang problema, Lord, na makapag hadlang sa amin, Lord, sa pagpuri sa inyo. Sa inyong presensya, Lord, ay walang, hallelujah, doubt na nag-exist, Lord Jesus. Sa inyong presensya, Lord, ay walang sakit, Lord, na nag-exist, Lord Jesus. That's why, Lord, kami nagpapasalamat na ang inyong presensya ay nasa aming kalagitnaan sa gabing ito. Kayo po ay aming pinupupurihan sa gabing ito, Lord Jesus Christ. Dalangin po namin, Lord, na kami po ay minsan pa inyong pakalinisin, Lord, ng inyong panladugo. Kami po inyong lukuban, Lord, ng inyong dugo, Lord, na banal, Lord Jesus, dahil kami po ay maraming pagkukulang, Lord, maraming kahinaan. Ngunit salamat po, Lord, sa inyong pag-ibig. Dahil po sa inyong pag-ibig, Lord, ay inalin niyo po ang inyong buhay, Lord Jesus, sa krus ng Kalbaryo. Kayo po ay, hallelujah, Lord, naghirap doon, Lord Jesus. Inalin niyo po ang inyong buhay upang kami po ay inyong maipanumbalik, Lord, sa inyong presensya, Lord Jesus. That's why, hallelujah, Lord, we come before you this evening, Lord Jesus. Dalangin po namin, Lord, na kayo po ang mangusap ngayong gabi. Kayo po ang lamang, Lord, ang may kakayanan, Lord, na maghayag ng inyong salita. Wala po kaming kakayanan, Lord, na explain ito, Lord Jesus, o umintindi nito, Lord. Ngunit kami lamang po yung maasa sa inyong dakilang, hallelujah, Lord, presensya, dakilang Espiritu, Lord Jesus, ang inyong Holy Ghost, Lord, na aming dakilang teacher, Lord, sa gabing ito, Lord Jesus. Lord, dalangin po namin, Lord, ang lahat ng ito, Lord Jesus, sa mapangyarihang pangalan ng aming Panginoon Jesus Kristo. Amen and amen and amen. Amen. God bless you, mga kapatid. Amen. Tayo po'y hindi na magpapakatagal. Tayo po'y bumasa ng salita nating Panginoon. Amen. Sa Hebrews chapter 9 verse 27. Amen. 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 Sabi po dito, Matthew chapter 9 verse 27. Amen. Sabi po dito, and when Jesus departed thence, two blind men followed him, crying and saying, Thou son of David, have mercy on us. Sa 28, and when he was come into the house, the blind men came to him, and Jesus saith unto them, Believe ye that I am able to do this? They said unto him, Yea, Lord. Amen. Dito po sa ating nabasa ay importante po itong, amen, tanong ng ating Panginoon sa kanila. Amen. Dahil ito lang po yung, amen, natitipo sa atin na ito lamang po yung kaya nating sampalatayanan. Amen. Kung ano yung kayang gawin ng ating Panginoon sa atin. Amen. Magkakaroon lamang tayo ng pananampalataya na manalangin kung alam natin na ang ating Panginoon, amen, ay kayang tugunin at gawin yung ating hinihiling sa Kanya. Amen. At ituloy po natin sa chapter verse 29. Then touched he their eyes, saying, According to your faith be unto you. And their eyes were opened. And Jesus straightly charged them, saying, See that no man know it. Amen. Hallelujah. Mari pong makapong bawat isa. Amen. Amen. At ang title po ng ating topic sa gabing ito, ang aking exhortation ay He is able. Amen. Tulad po sa ating
nabanggit kanina ay dapat po yung ating pananampalataya, amen, ay nakaangkla sa ating Panginoon sa kung anong kaya niyang gawin para sa atin. Amen. Paano po tayo panalangin? Amen. Ang may pananampalataya kung meron tayong duda, amen, sa kakayahan ng ating Panginoon. Kaya importante po sa bawat isa sa atin na meron tayong hallelujah, na alam natin yung kayang gawin ng ating Panginoon para sa atin. Amen. Ba't tayo lumalapit sa Kanya? Bakit tayo dumadalangin sa Kanya? Bakit tayo pag nagigipit ay sa Kanya tayo lumalapit? Amen. Dahil alam natin na mayroong magagawa ang ating Panginoon. Amen. He is able. Amen. Tingnan natin, amen, sa Hebrews, amen, chapter 7 verse 25. It's Hebrews 7:25. Amen. Sabi po dito, wherefore He is able also to save them to the uttermost that come unto God by Him, seeing He ever liveth to make intercession for them. Sabi po dito sa Tagalog, dahil dito naman siya'y nakapagliligtas na lubos sa mga nagsisilapit sa Diyos sa pamamagitan niya, palibhasay laging nabubuhay siya upang mamagitan sa kanila. Amen. Sinasabi dito na He, amen, yun po, it's our Lord Jesus Christ, ay meron po siyang kakayanan na magligtas, amen, sa atin ng lubusan. Amen. Uttermost, amen, ibig sabihin po nito ay lubusan, ganap, kompleto, sukdulan, at todo-todo. Amen. Ang Panginoon, pag nagligtas siya, amen, siya po ay nagliligtas na kompleto. Amen. Hindi siya nang bibitin. Amen. Niligtas niya tayo ng lubusan. Amen. At kukumpletuhin niya po yung pagliligtas niya sa atin. Amen. At tayo po ay bumasa pa sa 1 Thessalonians 5:23. Amen. Amen. Sabi po dito, and the very God of peace sanctify you wholly. And I pray God, your whole spirit and soul and body be preserved blameless unto the coming of our Lord Jesus Christ. Amen. Naniniwala po ba tayo na kayang iligtas na ating Panginoon? Amen. Ang ating katawan, ating espiritu at ating kaluluwa. Amen. He can sanctify us wholly. Amen. Buo. Amen. Hindi lang po yung kaluluwa natin yung ililigtas niya, kundi pati yung katawan natin at espiritu ay kaya niyang i-preserve hanggang sa kanyang pagbabalik. Amen. Kung ating isipin kung yung kaluluwa lang natin yung ililigtas ng ating Panginoon, amen, at sa kanyang pagbabalik sa resurrection ay babalik pa rin tayo sa ganitong katawan. Amen. Sumasakit yung ulo, nirarayuma, kumukulubot yung balat. Amen. Nalalagas yung buhok, nalalagas yung ngipin. Amen. Meron tayong buhay na walang hanggan dahil niligtas yung kaluluwa natin, ngunit yung katawan natin ay tatanda pa rin. Sabi po dito sa scripture ay meron din po siyang kakayanan na iligtas yung kaluluwa natin, espiritu natin at ang ating katawan. Amen. Kung espiritu lamang po ng natin ang ililigtas ng ating Panginoon at hindi mababago, meron pagdating po doon ay meron pa rin tayong scarred spirits. Amen. Meron pa rin tayong mga complex sa ating mga espiritu. Amen. Kaya may mga sa oras natin ngayon, meron pa rin tayong mga kinakatakutan na mga bagay. Meron tayong mga iniiwasan na bagay. Meron tayong mga alaala na pag naala natin ay tayo'y nanlulumo o nalulungkot o na-disappoint. Anong dahilan nun? Ang dahilan po nun ay dahil meron po tayong scarred spirit. Kaya kailangan pati yung espiritu natin, amen, ay mailigtas ng ating Panginoon at mabago niya. Amen. Isipin natin kung pagdating natin doon ay naalala pa rin natin yung mga disappointments natin, naalala pa rin natin yung mga complex natin. Amen. Ay tayo magkakaroon ng
kalungkutan doon sa lugar na iyon. Tayo malulungkot pa rin, ngunit alam natin na pagdating natin doon ay wala nang ganong karanasan, wala nang kalungkutan o kalumbayan dahil sa presensya ng ating Panginoon. Amen. Yung mga alaala ng masama ay mapapawi na. Amen. Ang espiritu natin, yung ating mga alaala natin ay lubusang lilinisin ng ating Panginoon. Amen. Pagagalingin niyang lubusan. Amen. I-deliver niya tayo. Ililigtas ang ating espiritu at wala tayong anumang masama na maalala sa ating mga nakaraan. Amen. At let's read sa Hebrews chapter 10 verse 12. Amen. Verse 12 to 14. Amen. At ito po yung 12 to 14. Ito po yung kino-compare yung sacrifice sa Old Testament hanggang sa New Testament. Sabi po dito, but this man, after he had offered one sacrifice for our sins forever, sat down on the right hand of God, from henceforth expecting till his enemies be made his footstool. For by one offering he had perfected forever them that are sanctified. Amen, hallelujah. At ito po yung mga binasa natin ay ito po yung pag-compare sa lumang tipan, sa mga dati nilang mga hayop na sinasacrifice. Ngunit sa bagong tipan ay meron lamang pong isang sacrifice na perfect, walang bangis ng anumang karumihan o kasalanan, na inialay ng ating Panginoon ng kanyang sarili. Amen, para sa atin, para magkaroon tayo ng sukdulang pananampalataya, perfect faith para sa kanya, para maipanumbalik niya tayo sa kanyang salita. Amen. Tuloy po natin sa 15 to 17. Amen. Whereof the Holy Ghost also is a witness to us. For after that he had said before, this is the covenant that I will make with them after those days, saith the Lord. I will put my laws into their hearts, and in their minds will I write them. And their sins and iniquities will I remember no more. Amen. Hallelujah. Ganun kaganap. Amen. Yung kanyang pagliligtas. Amen. Hindi niya lang tayo pinatawad sa ating mga kasalanan. Amen. Kundi tinapon niya po sa dagat ng pagkalimot yung ating mga kasalanan. Amen. Hindi na niya naalala yung mga anumang kasalanan natin. Amen. Pag tinitignan niya tayo, walang anumang kasalanan ang nakikita niya sa atin. Amen. Sabi ng ating kapatid, sabi pa ni Brother Branham, through red is white. Amen. Yung dugo ng ating Panginoon ay pula, at yung kasalanan natin ay mapulang-mapula noon. Pero dahil sa dugo ng ating Panginoon, amen, pag tumitingin po siya sa kanyang dugo, ay nakita niya na malinis tayong nilalang. Amen. Tinubos niya tayo ng kanyang dugo. Amen. Amen. Let's read sa Psalm 103. Verse 2 to 3. Psalm 103, chapter 2 to 3. Amen. Bless the Lord, O my soul, and forget not all his benefits, who forgiveth all thine iniquities, who healeth all thy diseases. Amen. Hallelujah. Dito po sa ating nabasa ay sinasabi ng verse dito na ating Panginoon, amen, ay even our iniquities, amen, ay kanyang pinatawad. Amen. At ang ating mga karamdaman, lahat ng karamdaman ay kanya nang pinagaling. Amen. Hallelujah. At ito po ay sulat ni Haring David, bagamat hindi pa dumarating ating Panginoon, ay meron siyang, hallelujah, binigyan siya natin Panginoon ng revelation. Amen. Na lahat ng kagalingan, lahat ng kapatawaran at kalinisan sa atin ay nanggagaling sa ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Let's read sa Ephesians 3:20, chapter 3 verse 20.
says here that now unto him that is able to do exceeding abundantly above all that we ask or think, according to the power that worketh in us. Amen. Basahin po natin ulit. Now unto him that is able to do exceeding abundantly above all that we ask or think, according to the power that worketh in us. Basahin po natin sa Tagalog. Ephesians 3:20. Amen. Ngayon sa makapangyarihang gumawa ng lubang sagana ng higit sa lahat ng ating hinihingi o iniisip ayon sa kapangyarihan gumawa sa atin. Amen. Sa gabing ito po ay kung meron tayong naisip na hingin sa ating Panginoon o sambitin man natin sa Kanya na gusto natin itong bagay na ito, sinasabi po dito sa ating nabasa na higit pa doon yung kaya niyang gawin. Amen. At kung ating hihilingin sa Kanya na, Lord, gusto kong ng ganitong trabaho, gusto ko Lord na ma-rapture. Amen. Mas higit pa doon yung kayang gawin ng ating Panginoon. Amen. Mas higit pa sa ating pinapangarap yung kayang ibigay ng ating Panginoon sa atin. Amen. Ganun klaseng Diyos yung ating pinaglilingkuran. Amen. Sa gabing ito. Amen. Hallelujah. At kung tatanungin natin ng ating sarili at kung tatanungin tayo ng ating Panginoon na tulad sa binasa natin kanina sa unang verse ay, do you believe I can do this? Amen. Hallelujah. Meron tayo binigyan ng ating Panginoon ng pananampalataya na tayo ay naniniwala sa bawat kanyang salita at hallelujah. Tayo ay aamin lamang, amen, sa lahat ng ating nababasa patungkol sa kanyang salita. Amen. Hallelujah. At maiksi lamang po itong aking topic sa gabing ito. Basahin po natin sa message na The Message of Grace 1961. Amen. Ito po yung amen. Aking closing po na quote para po sa I thought of the grace of God, how that He could do that. Amen. Thank you, Lord. Amen. Sabi po dito, I thought of the grace of God, how that He could do that, save to the uttermost, and then would take a poor wretch like myself and give me the opportunity to preach the gospel and to see others saved. See them healed, see homes that's been broke up, straightened up again. See lives that's been ruined, made right again. Amen, hallelujah. Sinasabi po dito na hindi lamang po niligtas ng ating Panginoon ng ating propeta. Ito po ay maaari nating itipo para sa atin na hindi lamang niya tayo niligtas ng ating Panginoon, hindi lamang po tayo dating makasalanan na walang pakinabang sa kanyang kaharian. Hindi lamang po tayo, hallelujah, basta lamang na niligtas ng ating Panginoon. Pagkatapos niya po tayong iligtas ay tayo, ang ating propeta dito sa ating nabasa ay ginagamit para sa mas marami pang tao na maligtas. Ginawa siyang kapakipakinabang sa kaharian ng ating Panginoon. Amen. At maaari po natin yung itipo sa bawat isa na hindi lamang po tayo tinawag ng ating Panginoon upang tayo maligtas. Hindi lamang niya po tayo tinawag sa simbahan na ito upang tayo umupo lamang. Tayo kanyang tinawag upang maging extended grace. Amen. Para sa Kanya. Tayo po'y tinawag upang maging pagpapala para sa ibang tao, upang marami pa pong kaluluwa, amen, ang makapasok sa Kanyang kaharian. At tayo po ay hindi lamang niya po niligtas upang pumarito palagi sa oras ng gawain, sa araw ng gawain. Ngunit tayo po ay Kanyang tinawag, amen, hallelujah, para sa Kanyang hallelujah, para sa Kanyang maging pagpapala po tayo para sa ibang tao, na hindi tayo maging hallelujah katitisuran
tayo po ay kanyang niligtas, tayo po ay kanyang inaring ganap, tayo binigyan niya ng hallelujah, mainam na buhay upang makita ng ibang tao na mayroon pang totoong mga Kristiyano na nabubuhay sa panahon na ito, bagamat maraming hallelujah, maraming mga tao na ang hindi naniniwala sa Diyos, marami ng tao ang hindi na nagsisimba, ngunit alam ng ating Panginoon na pag tayo namuhay ng tama at nakita ng ibang tao na tayo namumuhay ng tama na paayon sa salita ng ating Panginoon, ay sila ay magtataka na bakit mayroon pang mga ganitong tao, na sila ay hindi nila na mamalayan na sila ay nabe-bless sa ating buhay. Hallelujah. At yun lamang po ay sa pamagitan ng biyaya ng ating Panginoon. Kaya po tayo nakapagpatuloy na maglingkod sa Kanya. Tunay nga po na wala po tayong kakayanan, wala tayong kalakasan na maglingkod sa Kanya. Ngunit salamat sa Kanyang biyaya at Kanyang pag-ibig na patuloy tayo nakakapagbigay ng kapakinabangan sa Kanya. Dahil sa Kanya lamang biyaya ay tayo hallelujah nandirito. Dahil sa Kanyang habag at biyaya ay tayo patuloy na Kanyang binabago. Bagamat marami tayong kahinaan at pagkukulang, ay patuloy pa rin na yung pag-ibig niya sa atin ay hindi na mamaliw, na patuloy siyang nagbabago at naglilinis ng ating buhay. Salamat sa ating Panginoon. At yung huli po natin na nabasa dito ay sinabi niya po dito na give me the opportunity to preach the gospel and to see others saved, see them healed, see homes that's been broke up straightened up again, see lives that's been ruined made right again. Amen. Sinabi po dito na ating propeta na binigyan siya ng ating Panginoon ng pagkakataon na makapag-preach ng salita niya. Amen. Mula sa pagiging sabi niya po dito na would take a poor wretch like myself. Amen. Mula sa pagiging walang kwenta, sabi niya sa dito na poor wretch like myself, ay binigyan siya ng pagkakataon ng Panginoon na mag-preach ng gospel. Ito po ay isang dakilang privilege, no, para sa bawat isa, na kung tayo bibigyan ng pagkakataon ng ating Panginoon. Amen. Dahil amen, wala na pong ibang mas mataas pa na katawagan, amen, sa ating Panginoon, kundi tayo maging tawagin niyang kanyang nobya, at tayo'y bigyan ng pagkakataon na mag-preach ng kanyang salita. At sa pamagitan niyon ay may mga kaluluwa na maliligtas, mayroong mga katawan o spirito na mapapagaling, amen, dahil sa pagpipreach ng gospel. At dahil doon ay mayroong mga amen, tahanan na nasira ay maipanbalik muli, at ang mga buhay na wala sa kaayusan, sinabi po dito na see lives that's been ruined, yung mga buhay na nasira, sinira ng kaaway, ay magiging tama muli, amen, dahil sa salita ng ating Panginoon. Amen. At dahil lamang po yun sa awat biyaya ng ating Panginoon para sa atin. Amen. At nawa ay pinagpala pong bawat isa. Ay yun lamang po ang yung aking maibabahagi sa gabing ito. Amen. At binabalik ko na po sa ating mahal na amen, pastor ang pulpito. Amen. Amen. Sino po ba ang blinis ng ating mahal na Panginoon? Hallelujah. Salamat sa message. Panginoon na siya magbalik ng blessings kapatid na si Brother Nathaniel. At hindi na po tayo magpapakatagal. Tunay nga na wala po tayong magagawa kundi ang Diyos na nasa atin ang siyang gumawa para sa ating buhay. Siya pa rin ang patuloy na gagawa para sa atin hanggang sa kanyang pagbabalik.
Everything that we needs in our life, hallelujah, hindi po tayo nag-worry. Everything that happens to us, we're not worrying because we have the living God. We are serving the living God, hallelujah, that will never ever fail us. Every promise that He had given unto us, hallelujah, it will never fail. Lagi pa natin tandaan yan, that heavens and earth will pass away, but the promised word of God will remain forever. Hallelujah. And truly that it is by the grace of the Lord, from that message, message of grace, hallelujah, that everything that we have in our life, hallelujah, it is because of the grace of the Lord. Hallelujah. May mga hallelujah, mga pangyayari na nangyari sa bawat buhay. Hallelujah. Mga nabubuhay dito sa lupa, but our God was so gracious. He's always faithful and just. Hallelujah. Na siya yung nagsasaayos ng lahat para sa kanyang mga anak. Hallelujah. Dahil ang ating Diyos ay hallelujah, He is the only remedy of every person. Siya lamang po yung remedyo. He is the only solution to every problems that arises in everyone's life. Our God is the only source of everything that we need in our life. Hallelujah. Kaya nga hallelujah, ang kailangan lamang ng bawat isa sa atin ay manampalataya sa pangako ng ating Panginoon Diyos. Because if we have that faith, hallelujah, to grasp that blessed, that word of God, hallelujah, no any circumstances, hallelujah, there's no any problem, there's nothing, hallelujah, can hold, hallelujah, every divine promises of God that He had allotted para sa kanyang mga anak. Wala po makapagpipigil sa inilaanan ng ating mahal na Panginoon, because it was already in the mind of God. Hallelujah. Everything that we need, it is already in the hands of God. Meron ng katugunan. Alam na ng ating bago pa before anything that we encountered in our life. Hallelujah. Everything that we have in our life, it is already in the mind of God. Alam na ng ating Panginoon Diyos. Kaya't bago pa man tayo humiling sa ating mahal na Panginoon, hallelujah, alam na po niya kung ano yung kanyang gagawin. Manampalataya lamang tayo, magpatuloy lamang tayo, hallelujah, sa kanyang purpose for us that we have here in the earth. What is the purpose of God that we have here in to serve Him all the days of our life, with all of our hearts, with all of our soul, with all of our strength. Hallelujah. And God bless you, mga mahal na kapatid. To God be the glory. How we are so thankful unto the Lord, for He is so good unto us. God is good all the time. Hallelujah. Can we sing that song, The Goodness of God, bago po tayo dumako sa ating gabi ng panalangin? Hallelujah. And also, I would like to thank the Lord, hallelujah, that He had brought us here once again to our place, hallelujah, safe and sound by His grace, by His protection, everything that hallelujah, we had, hallelujah, for this past 4 weeks, hallelujah. God has been so gracious, hallelujah, that helped with everything that we had in our. I'm so thankful unto the Lord na hindi niya po kayo, hallelujah, pinagkulang, hallelujah, because the Lord, hallelujah, I'm always trusting into the Lord. Every time na ako po that we have that moment na lumisan from our church, hallelujah, I'm always entrusting unto the mighty hands of God. And ever since, hallelujah, the Lord has been faithful na hindi niya po pinapabayaan ang bawat isa by His grace. Hallelujah. I love you, Lord, for your mercy never failed me all my days. I would like to invite you to stand up. Hallelujah. I've been held in your hands from the moment that I wake up until I lay my head. Oh, I will sing on the goodness of God all my life. All my life you had been faithful.
all my life you have been so, so good. And every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire, darkest night. You are close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend. And I have lived in the goodness of God, amen, all my life. All my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. Every breath that I am able, and I will sing of the goodness of God all my life. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. And every breath that I am able, oh, I will sing on the goodness of God. Oh, I will sing on the goodness of God. Hallelujah. Let us pray unto the Lord. Almighty Father, thank you, Father, hallelujah, for your message that you have given unto us in this evening, Father. Lord God, hallelujah. Thank you for reminding us, oh God, that you are faithful and just, Father. And you are more than able, Father, to accomplish, to fulfill every divine promises that you had for us, Father. If we will just keep hold, Father, hallelujah, sa bawat inyong mga pangako para sa bawat isa sa amin. My dear God, hallelujah. O Panginoon ko pang Diyos, I pray to thee, Father, that let every word that we had received in this evening once again, Father, hallelujah, be sealed, Father, be pressed onto our soul, Father. Hallelujah, that in every troubles, Father, in times of troubles, in times of needs, in times of difficulties, Father, hallelujah, we will just only look back unto your promises, Father. For Lord God, hallelujah, surely, O God, in times of trouble, you are our help, O God. In times of our weaknesses, Father, you are our strength, O God. In times of our needs, O God, you are, hallelujah, the answers, Father, of every needs. My dear God, hallelujah, I pray unto thee, Father, every situations that our brother, sister, hallelujah, that having fellowship in this evening, Father, with us, oh God, you know it, Father, from the beginning until the ending, Father. You know, Father, already, hallelujah, what will be the plan that you had for all of us, oh God. My dear God, hallelujah, I pray to thee, Father, may you reach every hands, oh God, strengthen every feeble knees, oh God. My dear God, hallelujah, I pray to thee, Father, hallelujah, that oh Lord Jesus Christ, that you will strengthen, Father, that you will give comfort, oh God, that you will, oh Lord Jesus Christ, hallelujah, that thou art our God that gives joy in every heart, so God. Oh Lord Jesus Christ, thank you, Father. Hallelujah. May your blessings, Father, that you have promised unto us, may you pour it once again, Father. In every soul, oh God, in every step, oh God, may you prosper, Father. And Lord God, in every walk, in every path, oh God, lead and guide each and every one. My dear God, we love you, Father. And humbly
commit all of this prayer in the mighty name of our Lord and Savior, our Lord Jesus Christ's name. Amen. God bless our brother and sister having fellowship with us. To God be the glory. Amen.